Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes. Mag-aaral po muli tayo ng salita ng Diyos. Ang topic po natin sa hapon po na ito, 6 results of gospel preaching. Ito po yung topic po natin sa hapon po na ito. Patungkol po sa 6 na resulta ng pagpapahayag ng mabuting balita. Alam po natin na napakahalaga ng pag-share ng gospel o pag-share ng word of God. Amen po. Kilala mo man yan o hindi, kapitbahay mo man yan o hindi, napakahalaga po na tayo po ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Misa pa po tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami sa hapon na ito. Ina-acknowledge namin, Panginoon, ang presensya mo. Kumilos ka sa oras na ito. At sa Bible study na ito, Panginoon, malaya kang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Acts chapter 8. Ito po yung kwento po nila Felipe nung time na sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar ng Samaria. At makikita po natin dito sa kwento po na ito kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng mga tao sa lugar ng Samaria. At kung paano nakakilala ang mga Samaritano or mga Samaritana sa lugar po na ito. Makipagsabayan po kayo sa akin dito sa verse 5 ng Acts chapter 8. Ito po yung nagagawa kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan, tayo po ay lumalabas, ibinabahagi natin ang Word of God. Dito po sa Acts chapter 8 verse 5, sabi niya pong ganoon dito, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Kaya kung tayo po ay may katabi, sabihin mo sa katabi mo, kailangan talaga lumalabas tayo. Kailangan talaga tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dito po sa verse 6, nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ulitin ko po ulit, verse 6, nang marinig ng mga tao, ibig sabihin kailangan may mapapakinggan sila, kailangan may pupunta talaga sa bahay nila, may pupunta dun sa mga tao para mabahaginan po sila ng salita ng Diyos. Kasi sabi niya po dito, nang marinig ng mga tao, ibig sabihin kailangan talaga natin puntahan yung mga tao at makita ang mga himalang ginawa niya. Nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Kaya nga po kapag nakita ng mga tao kung paano po tayo binago ng Diyos, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po yung mga taong hindi nating inaasahan na makikinig sa atin, one day makikinig yan. Bakit nakita kasi nila na, ay, nagbago si ganito. Amen po, binago yung buhay niya. At gusto ko rin makinig sa kanya. Amen po. Alam niyo po, hindi darating ang kagalingan or yung himala sa isang lugar kung walang magpapahayag dito. Amen po. At magiging matapang na ibahagi ang mabuting balita. So, ibig sabihin, kailangan nating maging matapang, kailangan natin lakasan yung loob po natin para makakilala yung mga tao sa lugar na pinupuntahan po natin. Amen po. Sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, kailangan po nakikilala si Jesus sa buhay po natin, nakikita ang himala sa buhay po natin sa pamagitan ng Panginoong Jesus. At kapag narinig ng mga tao ang mabuting balita, sila po ay napapabuti. Hindi sila napapasama, kundi bagkos sila po ay lalong napapabuti ang buhay nila. Bakit? Ang mabuting balita ay nagbibigay ng kagalingan sa buhay ng tao. Nagbibigay ito ng pag-asa, nagbibigay ito ng kagalakan sa puso ng isang tao. Amen? At higit sa lahat, nabubuksan yung isipan ng tao. Nabubuksan yung mata ng tao na bulag sa ganitong paniniwala. Pero dahilan meron pong nagbabahagi ng salita ng Diyos, nabubuksan ang mata. Sabi niya po dito,
Kaya kailangan po nating lumabas sa comfort zone po natin para i-win ang mga tao. Kailangan nating lumabas sa lugar natin. Kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos para makakilala rin ang iba. Amen po. Kaya nga po tayo may mga soul winning sa mga churches po natin, sa lugar po natin. Bakit? Kasi kailangan nating lumabas. Kailangan nating magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi sila maliligtas kung walang magbabahagi patungkol sa kaligtasan. Katulad nga po ng na-share po sa atin na kwento ni Pastor Boy kahapon, yung babae, 'di ba? Nilagay niya yung sarili niya na alam niya na possible na mapahamak siya kasi bakit? Magbibigay siya ng Biblia eh. Tama po. Pero dahilan sa alam niya kasi kung ano yung pinasok niya. Kung ano yung dahilan kung bakit siya naglilingkod sa Panginoon. Kaya niya ginawa na sumunod siya. Amen po. Yan, dun sa last part, nakakaiyak dun yung namatay na lang siya dahilan sa sobrang lamig. Amen po. Dahilan sa, siguro marami na rin siya nararamdaman, pero nandun pa rin yung ginawa niya pa rin yung part niya na maibigay yung mabuting balita, maibigay ang gospel, maibigay ang Biblia dun sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Amen po. At kahit sa pinaka last part ng buhay niya, nagawa niya pa rin yung pinapatrabaho sa kanya ng Panginoon. At ito po yung pinaka main course po nating mga Kristiyano, ang magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po. Ngayon po, dito po sa verse 12, ngunit nang sumampalataya sila nang ipangaral ni Felipe. Dito po, sabi niya, ngunit, ibig sabihin conditional. Kung tatanggap sila o hindi, makikinig sila o hindi. Basta gawin lang po natin yung part po natin. Bahaginan lang po natin sila ng salita ng Diyos. Kasi ang trabaho natin magbahagi. Ang trabaho ng Diyos ay magligtas sa mga tao. Amen po, ang trabaho ng Diyos ay mag-born again sa tao. Ang trabaho po natin ay magbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Ngayon sabi niya dito, ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita, nandun yung nagtiwala sila sa salita ng Diyos, dun sa lumabas sa bibig ni Felipe. Amen po. Sabi niya dito, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po yung isi-share po natin sa mga tao, sa mga nakakasalamuha po natin kung paano maghahari ang Panginoon sa buhay po ng isang tao. Amen po, paano mamuhay sa kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nananatili sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na nanatili tayo sa hindi karapat-dapat para sa paningin ng Panginoon. Sabi niya dito, tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo na ating tagapagligtas. Na may mga tao po kapag narinig nila yung pangalang Jesus, marinig nila na mahal sila ng Diyos, marinig nila na mahal sila ng Panginoong Jesus, nagkakaroon po sila ng kasiglahan. Amen po, nag-iiba yung expression ng mukha nila, nagkakaroon ng something dun sa heart nila na anong meron sa Panginoong Jesus. Alam po natin na ang Panginoong Jesus ay siya ang tagapagligtas po natin at once na tinanggap natin siya sa buhay natin, nagkakaroon ng pag-asa. At ganito po ang nangyari sa lugar ng Samaria. Nagkaroon ng himala. At nung time na tinanggap natin si Jesus, nagkaroon ng himala sa buhay po natin. Amen po? Naakala natin wala ng pag-asa pero meron. At ang pag-asa na yun ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi niya dito, nung time na sila po ay sumampalataya sa pangangaral ni Felipe ng mabuting balita at patungkol sa kaharian ng Diyos, sabi niya kung gano'n dito sa verse 12, kay Hesukristo nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Alam po natin, di ba, ang water baptism, isa ito sa pinaka magandang part ng buhay po nating mga Kristiyano. Ito po yung pinakamalaking desisyon na gagawin po natin. Bakit? Iiwan mo yung pangarap mo, iiwan mo lahat ng kagustuhan mo, at mag-start ka na maglingkod sa Panginoon.
Amen po, iiwan mo lahat. Naalala ko po nung yung kuya ko pong panganay ay sumama ng camping natin. Malaki yung nangyari sa kanya nung na water baptize po siya. After po nun, sabi niya ganun, hindi ko na uulitin yung ginagawa ko dati. Ang laki po ng pinagbago nung kuya ko. At nakita ko po kasi, kilala ko po yung kuya ko, kilala po namin yung kuya namin. Nag-iba po yung aura ng itsura niya. At hanggang ngayon po ay active po siya sa ating simbahan. Dumating nga po ang time na binanggit niya na gusto niya rin palang magpastor. Gusto niya rin palang maglingkod sa Panginoon. Pero dahilan sa maraming struggle at mga negatibo na ini-inject ng kaaway, kaya nalilihis ng landas. Pero buti na lang, may mga taong nanalangin. At yung mga panalangin na yon ay hindi po nakakalimutan ng Panginoon. Amen po. At glory to God kasi yung kuya ko pong panganay ay nakakasama ko po ngayon sa ministry. At yun nga po, kapag may mga kailangan, nandun lang na, ang bilis niya po na tumugon agad. Ngayon, ano po bang ibig sabihin po nito? Sabi niya ganun dito, 6 na resulta. Yan, 6 results of gospel preaching. Kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ito po yung number 1 na magiging resulta ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Sabi niya po ganun dito, multitudes converted. Multitudes converted. Ibig sabihin po, maraming taong makakakilala. Marami ang taong sumampalataya. Nabasa po natin dito sa verse 12. Ngunit nang sumampalataya sila. Ibig sabihin, marami. Marami ang nakakilala sa Panginoon. Nung time na nagbahagi sila Felipe sa lugar ng Samaria, maraming nakakilalang Samaritana. At alam niyo po, kung babasahin po natin yung kwento po na yan sa Acts chapter 8, verse 6, hanggang matapos po yung verse po na yan, kahit po yung gumagawa ng nagsalamangka, si Simon ay nakakilala din. Sumampalataya dahil sa nakita niya yung himala ng Diyos sa buhay ni Felipe. At sa bawat isa po sa atin, ini-expect din po ng Diyos na may makita po sa atin na pagbabago, himala sa buhay po natin. Amen po. Yan, lalong-lalo na sa spiritual po natin. Amen? Sa physical natin. Yan, tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. Alam niyo po, may kwento lang po ako sa inyo saglit. Nung ako po ay high school, meron po kaming subject teacher sa values. At every time na siya po ay papasok sa room po namin, lahat po kami ay medyo kinakabahan. Kasi nga, kung sino yung matawag niya, tatanungin niya. So, values teacher po siya, more on, values. Yes, sa mga, sa Bible, yung tinatanong po niya. At dahilan sa kilala po niya akong Christian, kilala niya po akong born again, doon sa room po namin, kalimitan na tinatanong niya, o kalimitan na tinatawag niya, ay ako po. At kapag nasasagot ko po yung tanong niya, bigla na lang po siyang tatahimik. At ngayon po, ito pong subject teacher namin ito sa values ay nagkaroon po ng pangako sa amin na kung sino ang grupo na mataas ang thumbs up ay ititreat ko pagkatapos ng year na ito. 4th year high school po ako noon. Graduating po ako ng high school. At ngayon po, sa madaling salita, yung grupo po namin ang pinakamaraming thumbs up. Kami po yung pinakamaraming thumbs up. Hindi naman po dahilan sa amin, kundi dahilan sa may mga ka-grupo po kasi kami na galing sila sa mga higher section at talagang magagaling po sila. Nadamay lang po kami. Pero alam niyo po, paikliin ko po yung story. Yung teacher ko po na ito, nangako po siya na ititreat niya po kami ng basta ititreat niya po kami ng eat all you can. At nung mga panahon po na yun, parang 120 ang eat all you can. May makakain ka na masarap. Ngayon po, fast forward ko po yung kwento. Nag-clearance po kami. Ngayon, magbabakasyon na. Siguro mga bandang summer po yun kasi magsa-summer camp po tayo. Nagpaalam po ako dun sa teacher ko na kasi parang gaganapin yung eat all you can, yung pagtitreat niya po sa amin kasi kami nga yung pinakamaraming thumbs up sa lahat ng hilera dun sa room.
Ang sabi niya pong gano'n, sa susunod na linggo na tayo mag-eat all you can. Siguro pa po siya, mag-iipon, ganyan, dadagdagan pa siguro niya yung ipon niya. Ngayon sabi kong ganun, naisip ko po, summer camp na. At ako po ay naka-line up na mag-worker, 2015 po yun. Sabi kong ganun, hindi pwede kasi mag-worker ako sa isip-isip ko. Ngayon, pinutawan ko po yung teacher ko, sabi ko gano'n, ma'am, pasensya na po, hindi po ako makakasama sa pag-trip nyo po sa amin. Maraming salamat na lang po, pero kasi may camping po kami sa church po namin at napaka-importante po kasi nun para sa akin. At yun nga po, hindi niya naman po alam yung pag-worker o yung missionary, alam niya po. Ayan. Pero alam niyo po, sabi kong gano'n, sabi ko, ma'am, hindi po ako makakasama po sa inyo. Pasensya na po. Nagulat po ako, yung teacher ko, nilapitan niya po ako, sabi niya gano'n, ganito na lang. I-advance na lang natin yung pag-treat ko sa inyo, kakain tayo sa labas. Kasi sabi niya pong gano'n sa mga klase ko, si Mindo kasi hindi makakasama sa atin kasi may event daw sila sa church nila. Alam niyo po, isang na-realize ko po noon, kapag pinaglaban mo yung kalooban ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay susunod sa'yo. Amen po. So, nung time po na yun, trinit po kami ng teacher namin. Along the way po ng pagkakainan namin, pagkatapos po naming kumain, ganyan, nagkwentuhan po kami saglit. At ang naalala ko pong sinabi ng teacher ko noon, bakit ba napaka-importante sa'yo ng camping na yan? Ano bang meron dyan sa camping na yan? Bakit ba sobrang halaga niyan sa'yo? Alam niyo po, sumagot po ako dun sa teacher ko, pinaliwanag ko, ma'am, mahalaga po yun sa akin. Kasi may ministry din po ako sa church at kailangan ko po ng camp. Hindi niya naman po alam yung word na anointing. So, sabi kong ganun, mahalaga po sa akin yun. Okay, ganun. So, nagtatanungan na po silang lahat sa akin. Makalipas po ang mga ilang taon, wala po kaming contact, wala po kong nababalitaan patungkol po sa mga klase ko or dun sa teacher po namin. Fast forward ko, 2019, nakita po kami ng subject teacher ko sa values. Nginitian niya po ako, pero hindi ko na po siya masyado kasing maalala. Kasi nga, dahilan sa 4 na taon, marami po tayo nakikita, marami nakakasalamuhan ng mga tao na share-sharean. Ngayon po, nginitian niya po ako, ngumiti rin po ako sa kanya. At nung pag-uwi ko po ng bahay namin, kasi bumili po ako ng ulam, ang sabi niya pong ganun doon sa hipag ko, yan si Trixie, hindi namamansin. Sabi niya pong ganun. Sinabi po sa akin ng hipag ko. Ngayon, iniisip ko, bakit? Sino ba kasi yun? Hindi ko nga po masyadong maalala. Ngayon, sabi po ng hipag ko, sabi niya kasi teacher mo daw siya dati nung high school. Ngayon, naalala ko na po, okay, ano ba pangalan niya? Yan, si Ma'am Hana. Yan, Hana po yung pangalan niya. At sabi po nung hipag ko, si Ma'am Hana ay nagtuturo na rin sa nag-children ministry siya dyan sa Koreano. Alam niyo po, sabi kong ganun, yung teacher ko nag-children ministry na. Alam niyo po kung bakit ko po naikwento po yun. Kasi yung teacher ko po na yun ay dati po siyang INC. Hindi po siya naniniwala kay Jesus. Tapos, mamalay-malayan ko po noong 2019, siya po ay nagbabahagi na rin ng salita ng Diyos. Kaya po pala na naalala niya po ako. So, yung bawat tinatanim po natin, hindi po yan nasasayang. Amen po. Maging matapat lang tayo sa pag-share ng gospel po. At last ko na po dito. Dito po kasi ako nakadeploy sa Hala-Hala Rizal. At nung opening pa lang po, sobrang ramdam mo na yung presensya ng Panginoon. Alam po natin ang Hala-Hala Rizal ay nasa dulo na ng Rizal. At papunta na ng Quezon, papunta na ng Laguna. Pwede nga bangkain ang Palaguna dito Alam niyo po, nagtatanong po ako sa Panginoon, Lord, anong kalooban mo? Anong purpose mo dito sa lugar? Kasi ilang linggo po, naghahanap po kami, ilang araw, naghahanap kami dito ng church. Marami po kami nakita. Pero, alam niyo po, dito po sa apartment, may halos mga apartment po kasi yung mga paupahan dito. Iilan lang talaga yung buong bahay ang pinapaupahan po nila.
Ngayon po, may yung last na nakausap po namin, sabi ko natatandaan ko tong tao na ito. Natatandaan ko yung tao na ito. Ngayon po, ako na po yung unang nag-initiate dun sa tao. Sabi ko, teka, kamusta ka? Ganyan. Ngayon, hindi niya po ako maalala kasi maikli yung buhok ko. Dati po kasi laging mahaba yung buhok ko. Hindi niya po ako maalala. Ako po yung dating kaibigan ng kapatid niya. Ngayon, sabi kong ganun, si Trixie, sabi kong ganun. Tapos, sabi, hala, hindi kita nakilala kasi ang ikli ng buhok mo. Ngayon, after po ng usapan po namin, nakita po namin yung caretaker mismo ng apartment at sabi kong gano'n, kasi may mga bakante nga pong unit na kung pwedeng paupahan. Alam niyo po, ang bilis lang na nakuha po namin yung church na po ngayon. Wala na pong tanungan, ganyan, sinabi ko lang po gagawin simbahan. Wala na po, parang kinabukasan, sige, kontrata na agad, at after po nun, inaayos na yung church, tapos pinunturahan na. Sobrang mabilis po yung proseso. At yung sinasabi ko po kanina na yung si ate na nakita ko, ngayon po, kasama po natin sila dito sa church na nagsisimba. At yun po, yung tao po kasi na yun ay, dati ko na rin po na-sharean, at isa po siya sa gusto kong makita personal. Kasi halos sa chat lang po kami nag-uusap po nun. Pero nung nakita ko po siya, niremind sa akin ng Lord na isa siya dun sa hinahanap ko po talaga. At glory to God po, kasama po natin siya ngayon. At napatanggap ng salvation. At hanggang ngayon po, isa po sila dito sa nakakatuwang po natin sa church na kapag halimbawa may papagawang ganito, may kailangan na ganito, nandun lang po agad yung pagtugon po nila. At kahit po yung mga anak niya, dinededicate niya po sa Lord. Ayan, tuturuan, ganito. At malaki po yung naging improvement po nila. Ilang linggo na po tayo dito na may church dito sa Hala-Hala, Rizal. At naniniwala po ako na may plano pa ang Panginoon. At nung kami po ay nag-solve nung nakaraan, halos po nung mga nasyaran po namin dito ay hindi talaga sila residents po dito. Sila po ay mga taga Visayas. Feeling ko tuloy nasa Visayas po ko. Kasi halos lahat sila ay mga dayo lang po dito sa lugar ng Rizal. Sila po ay mga taga Mindanao, taga Iloilo, taga Bicol naman yung iba. So, sabi kong ganun, paano sila napunta dito? Sabi nila, nakapag-asawa, ganyan, sa trabaho. Pero alam niyo po, sa atin po na nagpipray ng mga praying church sa mga probinsya, sa bayan, alam po natin na dinala sila ng Diyos sa lugar na ito, sa bawat lugar po natin, para ma-sharean po sila ng gospel. At sa pag-share po namin nung una, halos, ilan lang po yung tumanggi. Pero halos lahat po ay tumanggap sa Panginoon. Amen po. At magaan po ang pag-share ng gospel. Katulad niya po nung, nabanggit po ni Pastor Boy kahapon, yung ating Pastora Abby dito po sa district ng Rizal, ay napanaginipan niya to 2022. Ngayon hinanda po tayo ng Diyos 2 years ago. Hinanda ng Diyos itong Hala-Hala, Rizal. Kasi bakit? Special yung mga tao sa lugar na ito. Kasi ang barangay po dito ay special district. At special po ang mga tao sa lugar na ito. At mahal ng Diyos ang mga tao sa lugar na ito. At sa bawat lugar po natin, mahal ng Diyos yung mga tao na yan. Kaya, mag-share lang po tayo. At dito nga po sa number 1, multitudes converted. Marami ang makakilala sa Panginoon. Marami ang sasampalataya sa Panginoon. Dahilan sa tayo po ay naging matapang na ibahagi ang salita ng Diyos. Yes, hindi naman lahat talaga tatanggap, pero gawin lang po natin yung part natin, magbahagi lang po tayo. Amen po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, at minsan pa po tayo pong lahat ay yumuko at i-close po natin sa isang panalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, maraming salamat sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ilagay mo sa amin yung
compassionate, yung love sa mga kaluluwa na ipinagkatiwala mo sa amin sa bawat field na kinakalagyan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at increase mo pa yung love namin sa ministeryo na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, ang himala mo, ang makita sa aming mga buhay. At salamat, Lord, sa kagalingan ng bawat mga tao na pupuntahan namin. Spiritual healing, physical healing, emotional healing, O Diyos. Salamat, Lord, sa oras na ito, sa pag-aaral pa namin ng iyong mga salita dito sa Rema Pills. Patuloy nga na i-guide mo kami, Panginoon, doon sa perpekto at saktong kalooban mo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Dinadakila ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po muli sa bawat isa po sa atin. Isang pinagpalang hapon po.